rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before thee, who was and is and evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide thee, though the eye of sinful man thy glory may not see, only thou art holy. There is none beside thee, perfect in power, in love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty, all thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Good morning, Church! Ang ating pong pagbasa ay matatagpuan po sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, mga talatang 3 hanggang 5. At ito po ang sinasabi. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo.
Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat sa napakagandang umaga na aming nasilayan. Salamat, Panginoon, sa isa na namang araw na nadagdag sa buhay ng bawat isa. Nawa ang iyong espiritu ang gumabay sa amin sa buong maghapon at ang mensahe mo ang marinig ngayong umaga. Katagpuin mo ang bawat pusong nananabik sa inyong presensya. At hayaan mo, Lord, na matuto kami sa salita mo ngayong umagang ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa isang buong araw, naisip niyo na po ba kung gaano po tayo kadalas namiminta sa ibang tao? Maaaring sa physical appearance, ang pangit niya, hindi bagay yung suot niya. Pagdating naman po sa simbahan, ay bakit naman ganyan yung sinuot niya, Sunday ngayon, o, diba? O kaya, pipintasan natin yung music, ay hindi naman siya nakapag-ready, ang pangit ng tugtog, yung sintonado. Alam niyo po, napakarami nating pwedeng maipinta sa ibang tao. Pero alam niyo po yung isa sa sikreto ng isang simbahan na United, diba? Tama, United Methodist Church. Ang key po sa unity ay humility. Humility. Yung pagiging mababa ng iyong kalooban, pagiging mababa ng iyong puso. Ano ba yung sanhi? Para yung isang relasyon, isang pamilya, o isang simbahan ay magkawatak-watak. Ang isa pong nagiging problema dito, yung pagiging humble natin. Kasi we take pride na parang ako ang masusunod o kaya gagawin ko to kasi gusto ko. Ando din yung pride na parang dahil karapatan mo or dahil kaya mong gawin yung isang bagay, gagawin mo na. Yan, sabi dito, church unity, yan, sa usapang simbahan po, comes from corporate humility. So, i-remind natin yung sarili natin every time na pupunta tayo sa simbahan. Hindi tayo pumunta doon para maging isang kritiko. Hindi tayo pumunta doon para pumuna. Hindi tayo pumunta doon para sa kahit kung ano pa man. Pumunta tayo doon para magpuri sa Diyos. Okay? So, kung pumipintas tayo ng isang kapatid natin, ano yun, nilikha yun na kawangis ng Panginoon. Ibig sabihin, pero pinipintasan mo na rin yung Panginoon mo. Alam niyo po, sinabi sa verse natin, di ba? Dahil sa grasya ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos, wag nating pahalagan yung sarili natin masyado. Higit pa sa nararapat. Di ba? Minsan may mga ibang tao na porket sila yung laging nandoon sa ministry, parang feeling nila pag-aari na nila yung simbahan, feeling nila pag-aari nila yung ministry. Sabi nga, di ba, minsan sa isang biroan sa ating mga metodista na ay, nakaupo dyan si ganito. Parang may pangalan na yung bawat upuan, di ba po? Pero ang magandang mensahe po ng Diyos sa atin ngayon ay maging humble po tayo. Diba? Wag po nating gawing mataas ang ating tingin sa ating sarili. Kasi ang hirap no na ang Diyos pa ang magbababa sa iyo. Diba? Para nga po sa isang Proverbs, diba kapag sa isang handaan daw, pag pinaupo ka sa isang handaan, ang piliin mong lugar daw po is yung pinakamababa, yung hindi ikaw yung center of attraction. Yun po yung nasa Proverbs po, di ba? Kailangan dun ka sa isang lugar na pang-ordinaryong tao. Kasi mas nakakahiya naman, umupo ka dun sa pang-VIP table, tapos ang ending, sasabihin sa'yo ng host, ay, hindi po kayo dyan, alis po kayo dyan. Okay, so same thing goes sa ating ginagawa. Magkakaiba tayo sa simbahan, magkakaiba tayo sa ating pamayanan, sa pamilya, workplace. So, yung humility po is yung pagtanggap na hindi lahat ng tao ay katulad mo, at pagtanggap na hindi lahat tayo ay perpekto. Parang ikaw, hindi ka rin perpekto. So, I think, sabi nga sa isang quotation, masyado ng maraming critics. Learn to be an encourager instead. So, instead of giving criticism, diba, na kinikriticize mo, pinupuna mo yung isang bagay, i-encourage mo na lang. Okay? So, as I conclude, sabi dito, ano ba yung humility? Diba? Ang ganda po nito nung nabasa ko to, nagkaroon ng kalinawan sa akin. Ano ba yung ibig sabihin ng humility? Magiging humble. Sabi dito, humility is perfect
quietness of the heart. Pagiging tahimik daw ng puso. Sabi dito, it is to expect nothing, wala kang aasahan, okay? To wonder at nothing that is done to me, kung iisipin na pinepersonal ka. To feel nothing done against me, huwag kang ma-hurt, okay? Huwag kang ma-hurt kung may nangyari man na hindi maganda. Ando doon yung isipin mo na, sino ka ba? Servant ka lang din naman. It is to be at rest when nobody praises me. Okay lang, kung hindi ka nila appreciate, din na-appreciate yung works mo kasi yung reward mo ay nasa Panginoon, nasa heaven. And when I am blamed or despised. Para ang Lord, no, He was despised, diba? Kung ano-ano yung mga masasakit na sinabi at ginawa sa kanya. Pero doon yung perfect humility, yung perfect quietness of the heart. Hindi niya pinagtanggol yung sarili niya. Pag-post, diba? Nanahimik lang siya. Pero syempre po, ibang usapan pagdating sa mga abuses po, syempre po, sa ating community, sa church. When there is an abuse, we should talk, okay? We should speak up. Pero when it comes to mga normal na bagay lang, yung mga hindi naman kailangan palakihin, di ba? Ang maganda po dito is maging humble lang tayo to accept na hindi perfect yung ating kapatid at to accept na hindi rin tayo perfect. So, yun lamang po ang iiwan sa atin ni Paul. Again, church unity comes from personal humility. Tayo po'y manalangin, Lord. Itong pagpapray namin, Lord, is our gesture of saying, Lord, na ikaw ang mas mataas sa amin. That you are God, that you are the Master, and we are just your servants. And wala kami pwedeng ipagmalaki, ipagmayabang sa inyo at sa ibang tao kasi lahat ng meron kami ay hiram lamang at lahat ng meron kami ay galing sa inyo. I pray, God, na today, when it comes na may mga nakikita kaming problems or conflict, we will choose to be humble. Katulad ng sinabi doon na, we will choose to be quiet, maging tahimik yung puso namin, Panginoon, whatever happens. And I pray, Lord God, na sa humility na to, bigyan nila kaming peace. Peace, Lord God, na if there are things na hindi namin ma-handle, you are a just and fair God. Ikaw po magpuput ng mga bagay sa tamang ayos at magtatama sa buhay. Salamat sa mga kapatid kong nakikinig ngayong umaga. Patuloy mo silang pagpalain sa kanilang trabaho, sa kanilang pamilya. We pray for those na may sakit. I-heal mo sila, Panginoon. Hawakan mo sila, hipuin mo, Panginoon, yung kung ano man yung masakit sa katawan nila, puso man nila ito, Panginoon, ulo, kung ano man yung may karamdaman sila, Lord, pagalingin mo sila inside and out. Maraming salamat sa opportunity, Panginoon, na marinig ang salita mo. I pray, Lord God, na patuloy kaming magpuri sa iyo. Lahat ng gagawin namin, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa mga mata mo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Salamat sa mensahe na ating narinig. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang aming natanggap. Dalangin po namin ng bawat isang nakinig at na-challenge sa narinig nilang mensahe ay maging kalakasan ito, Panginoon. Dalangin ko po ang iyong pagpapala sa maghapon, ang kalakasan at ang biyayang taglay, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu Santo ay patuloy na sumaming lahat. Ano man ang aming ginagawa, ano man ang aming iniisip at sinasalita, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian ang siyang makita sa buhay namin. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sapagkat alam po namin, Panginoon, kasama ka namin lagi. Sa bawat lakbayin ng buhay namin, ikaw ang Diyos na siyang patuloy na gumagabay sa amin. Ramdam po namin ang iyong pagmamahal sa amin. Panginoon, ibinabalik po namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.